Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Salmo Kapitulo 32, versikulo 1 hanggang 4. Ito ang nakasulat: paghahayag ng kasalanan at kapatawaran. Mapalad ang taong pinatawad ng kasalanan at pinatawad sa kanyang mga pagsasalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatang sa harap ni Yahweh, hindi siya nangingilang. Nang hindi ko pa naihayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog, natuyo sa init na tag-araw. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa 32 kabanata sa Aklat pa rin po ng mga awit. Sa talata 5 hanggang 6, ito po ang nakasaad. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyak sa iyo'y pagtapat, at mga sala ko'y ipinatawad mong lahat. Kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin, sa oras ng kagipitan ikaw ang tawagin, at sa bugso ng bahay di sila aabutin. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang kapurihan po at kapasalamatan lagi ay sa mga lumikha lagi. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin niyo mula sa libro ng Salmo, chapter 32, verses 7 and 8. Kayo ang aking kublihan, iniingatan niyo ako sa oras ng kaguluhan, at pinalilibutan niyo ako ng mga awit ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa inyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita habang binabantayan. Amen. God bless po. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makita sa mga awit, Kapitulo 32, versikulo 9. Ito po ay kay Sis Michelle. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mula na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hatakin pa ang rinda. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Purihin po muli ang Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po'y nakapagpatuloy sa ating pong ginagawang devotion sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Psalms 32. Ang ating pong babasahin ay mula po sa verses 10 to 11. Sabi po dito, maraming hirap ang daranasin na masama, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay paliligiran ng kanyang tapat na pag-ibig. Kaya kayong mga matuwid, magalak kayo sa Panginoon. Magsaya kayong lahat na matuwid ang puso. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong salita. So dito makikita po natin na ang ating buhay na tatahakin. Kung ito ay buhay na matuwid, ay napakaganda po yung ating tatahakin sapagkat napakarami pong mga inihanda ang Panginoon na gantimpala. Subalit kung ang pamumuhay na tinatahak mo ay masama, ay may kaakibat po talaga ito na sakit, may konsensya, andyan po yung kaparusahan, talagang hindi man yan nararanasan ng taong gumagawa ng masama agad-agad, yung kanyang pamumuhay na masama. Ngunit andun po yung garantiya na yung kanyang pamumuhay na masama ay may kapalit po ito. At andyan po yung mga pagpaparusa talaga ng Panginoon. So ibig sabihin, ang hindi lahat ng masaya na buhay sa simula ay isa pong pagpapala. Lagi po nating tatandaan na ang buhay na hiwalay sa Panginoon, na kahit ito ay masaya sa una, pero yung huli po nito ay garantisado na hindi masaya. So dito na nakikita po natin sa ating binasa, yung nagtitiwala sa Diyos ay talaga po ito ay iniingatan ito ng kanyang pag-ibig. So dito yung salitang pinaliligiran, ito po ay pagkalinga, pag-aruga, o andun po yung katiyakan. So ibig sabihin na kapag ang Diyos yung
umaaruga sa iyo, nag-iingat sa iyo. So, ibig sabihin, kahit sa gitna ng bagyo, yung puso mo, punong-puno ng kapayapaan, no? Yung bumubukal dito sa iyong puso ay yung kapayapaan sapagkat ito yung ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Ibig sabihin, ano man yung nagiging kalagayan, ano man yung nagiging sitwasyon, no? Ay yung lumalabas pa rin sa iyo, no? Yung nararamdaman pa rin, yun na sa iyong puso, yung kapayapaan pa rin, no? Sapagkat alam mo, no, na yung kalinga at proteksyon ay galing sa ating Panginoon. So dito makikita din natin na talagang yung may malinis na puso, talagang nandun po yung kagalakan sa kanila. So ibig sabihin, kapag ang iyong ginagawang, yung iyong buhay ay puno ng kabutihan, lagi po nating dapat alam po natin, no, na ang puso natin andun palagi sa kagalakan sapagkat yung ating pamumuhay ay nasa ayos. So ibig sabihin, ito po ay nasa proteksyon ng Panginoon. So dito po natin makikita na talagang kung nasaan yung malinis na puso, talagang ang buhay po niya magiging magaan. So napakaganda po ng Psalms 32, no? At lagi naman pong nakikita naman natin na talagang sa bawat araw na tayo nagbabasa ng Biblia, may mga panibagong revelation, ay makikita po natin yung kagandahan, no, ng kanyang mga salita na nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay sa atin ng panibagong sigla sa bawat araw. So purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.